Sir, nadamay na po ang pangalan ni former President Gloria Macapagal-Arroyo sa issue po ngayon sa paghanap natin ng hustisya sa korupsyon. Kayo po ay dating cabinet ng GMA administration. Anong masasabi mo, sir? Well, una sa lahat, alam mo si Secretary Ronald Llamas, kaibigan ko yan. And alam ko na alam niya na napakasama ng korupsyon na nangyari. At alam ko rin na ang ginagawa niya ay ilihis yung sitwasyon o yung issue sa parang usaping politika. Pero hindi yun ang problema eh. Ang problema natin ay yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ang problema natin yung malawakang at sistematikong pagnanakaw sa ating pondo. Kaya huwag tayong magliliis. Maraming sinasabi yung tatakbo sa Quezon City. Ngayon naman si Gloria Macapagal-Arroyo. May tatakbo daw sa 2028 na Senado. Hindi po yan. Malayo pa ang eleksyon. Baka mamaya wala ng bansang Pilipinas pagdating natin sa panahong yan. Kasi masyado nang nabankrupt ang ating bansa. Napakagulo na. Walang negosyong gumagalaw. Walang yung trabaho ay nawawala. Tumataas ang presyo ng mga bilihin. Huwag po nating intindihin ang politika. Ang tindihin natin sa ngayon ay yung ating bansa. At ang liderato ni Bongbong Marcos na patuloy nakaupo bilang Pangulo ay hindi makakabuti sa ngayon sa bansang Pilipinas at sa darating na panahon. Pero sir, parang timing din yung pagkaugnay sa pangalan ni former President GMA na magtungo naman si former President Gloria sa Davao with VP Sara. Parang, anong tingin mo dun, sir? Wala eh, dahil normal naman yan. Dati pa naman malapit si Vice President Inday Sara kay President Gloria Macapagal-Arroyo. Dati pa naman magkaibigan yan. In the same manner na magkakaibigan silang lahat. Kasama si BBM, kasama si VP Inday at si Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, maging si Speaker Martin Romualdez. So, wag nilang masyadong bigyan ng pakahulugan yung ganon. Kasi, again, ang binabanggit ko rito, yung usapin ng destabilization, di ba? Ngayon, pinag-usapan ngayon yan with the 18 Marines. Huwag nilang ilihis yung issue. Ang issue dito, may corruption tayong nakita. Nakita na yung mga problema sa ghost projects. Hanggang ngayon, sinasabi na si Saldico ang mastermind at maraming dinideliver na pera according to Sergeant Gotesa at according to the 18 Marines. Yan ang issue na kailangan nating sagutin. Yung kay maraming litrato rin naman si Speaker GMA with President Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin ba nun, kakampi niya na o tinotolerate niya yung nangyayaring sitwasyon sa ngayon o yung korupsyon dito sa ating bansa? Hindi naman din ibig sabihin niya yun. Siya ay kinatawan ng kanyang distrito. Pag siya'y nakipag-usap kay Speaker Bogie D, nakipag-usap kay VP Inday Sara, walang ibig sabihin lahat yan. Kasama yung parte bilang trabaho niya, bilang kinatawan ng kanyang distrito. Pero sir, ano po itong sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na yung maleta scheme daw ay nangyari nung panahon ni former President Digong, Lord Alan Velasco po ang speaker. Sa pagkakatanda po natin, congressman siya noon, nung mga panahon na yun, sir. Ako, una sa lahat, ang maganda doon ay ang pag-amin na totoo yun. Kasi ang ayokong mangyari, sabihin lang, hindi totoo yan, walang talagang ganyan nangyari, invento yan ng mga Marines, walang batayan yan. So ngayon, sinasabi, totoo. As to the timeline, kung kay Speaker Lord Velasco, tingnan natin, importante, imbestigahan yung substance o yung kabuuang sinasabi ng mga Marino. Hindi lang naman isang delivery yun eh. Ang daming mga binanggit na pangalan, ang daming mga nakita, may mga senador, may mga congressman. So, imbestigahan natin lahat at tingnan natin kung ano ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa. Pero sir, sabi ng netizens, Duterte na naman. Na naman. Oo. Parang inuugnay lahat sa Duterte. Ay, mabuti nga, hindi si Auntie Claire ang nagsabi eh. Kasi nasaan ko, si Auntie Claire na naman ang magsasalita. Pero, sa akin, kung ano man yung sinasabi nilang politika na naman dyan, kasi pinipilit lang politika lahat ng issue. Ang issue dito talaga may naging nakawan eh. Diba? Ang issue dito talaga may korupsyon. Ang maganda, sinabi, meron talaga nangyari. May delivery, may hindi ko sinasabi may corruption pala ha. May delivery ng pera at si Saldico ang bossing, si Saldico ang pinuno nung sinasabi ng palasyo mismo ng gobyerno sa ngayon na si Saldico ang pinuno ng korupsyon. Maganda, nagsalita yung mga bata ni Saldico eh. Di ba? Parang ano yan eh. May nakapatay, murder, pang. Sabi na, yan ang murder, ito nakapatay. Lahat nung kasama sinasabi, ito ho nangyari. Ayaw naman lang paniwalaan. Ayaw na sabing totoo. Tsaka, at least sir, yung issue ngayon, napag-uusapan po ng kahit sa barbershop,
di ba? Oo. Lahat ng Pilipinas, Oo. lahat ng masang Pilipino, interesado po sa issue na ito, Kong Mike. Yes, alam mo, sa mga Pilipino, hindi na to usapin ng korupsyon lamang. Sa panahon natin ngayon, may gera sa gitnang silangan. Sa Middle East, di ba? May gera. Isipin mo kung yung pondong yan, o yung hawak nating pondo sa ngayon, wag na yung nanakaw, ay magamit nating tama. Ayusin yung evacuation, repatriation ng ating mga kababayan. Alam natin sa ngayon, tataas ang presyo ng bilihin. Gamitin ang pondong to, gamitin ang pondo ng gobyerno para ayusin ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. Tataas ang presyo ng gas. Gamitin ang pondong to sa paggamit para ayusin ang presyo ng gas. Alam mo, kaya kong buksan ang budget sa ngayon. At kaya kong sabihin, itong mga budget na to, pwede nating i-realign para lamang makita natin yung naging problema o magiging problema na kailangan nating ayusin. Dahil ito, hindi na to simpleng sitwasyon para tayong bumalik sa COVID. Oh, may problema tayo. So lahat ng pondo i-realign natin para masagot at para ibsan yung magiging paghihirap ng Pilipino dulot ng gerang nakikita natin sa Middle East. Sir, huli na lang, anong panawagan po ninyo sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na ang tao po ngayon ay talagang naniningil ng accountability sa issue at ang panawagan po nila ay dalhin sa Senado o sa public discourse itong mga isisiwalat na impormasyon sinasabi ng 18 na former na mga sundalo? Totoo yan. Yung mga nagsalita na yung mga sundalo, maging ang banateros, malinaw yung kanilang interview. Makikita mo naman yung pananalita eh. Walang kagutol-gutol, walang script, simple ang balitaktakan, may tanong, may sagot sila, pagpapaliwanag. Kaya nakikita ng taong bayan, totoo sinasabi nito. Nakikita ng taong bayan na ang mga taong to mga sundalong nagtrabaho lamang. Hindi to kumita sa korupsyon, hindi kontraktor, hindi DPWH, hindi congressman, hindi senador. Ngayon, nakita rin ng taong bayan, nagsalita si Saldico. Sabi ni Saldico, totoo yan eh. May ganitong pagnanakaw na nangyari. Nagsalita si Senator Ping sa kanyang sariling privilege speech. Ang sabi niya, si Trigib Olay-Barian at si Adrian Bersamin na galing sa utos ni E.S. Lucas Bersamin at ni Secretary Amina Pangandaman. Paano matatapos tong issue to? Hindi to maliit na pera, hindi to maliit na pondo. Natanggal ang pondo ng PhilHealth, kinuha yung pondo ng PDIC. Ang dami nating nakikitang pondo sa ngayon. Naririnig nila, 2 bilyon ang pondo ng bawat distrito. Ngayon, ang mga bishops nagsalita na rin. Di ba? Sila Bishop Gaa, Bishop Bagaforo, Alminasa, kung sino yung mga pare, nagsalita. Ano sinasabi nila? Kasama mga Muslim, kapatid natin na Muslim, yung mga imam, kasama yung mga evangelical churches. Kasi si Bishop Tendero, pinirmahan niya na nag-witness siya na totoong pinirmahan ng mga sundalo. Tapos sunod-sunod, tinitira si Bishop Tendero. Sabi ng mga religious, hindi. Ginawa ni Bishop Tendero yung trabaho niya. Na talagang pinapatunayan niya na ito'y walang panggigipit, na hindi pinilit o may kapalit na pera, pumirma yung mga sundalo. Ang issue ngayon, sinasabi nila, yung sinabi. Kailangan magkaroon ng malinaw na kalutasan o merong malinaw na kasagutan doon sa mga binanggit ng sundalo. At ito lahat hinihingi natin. Ano ba nangyari sa pera natin? Ano ba nangyari sa pondo ng Pilipinas? Sino bang nangdakaw? At sino ang dapat managot? Hindi titigil yan. Nakita nyo naman, nagsimula to ng September pa ata to eh. Di ba, uminit ng November. Ilang buwan na, ayaw huminto ng taong bayan. Pabagsak ng pabagsak ang survey ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang negosyante mula sa loob hanggang sa labas, ayaw palakasin ang negosyo o ayaw palawakin ang negosyo. Ang unemployment, ang nawawalan ng trabaho, palaki ng palaki. At dito nga dahil dulot na rin ng gera, pataas ng pataas ang presyo. Tinanong ngayon ng tao, asa na yung pondo? Sana nagamit natin sa tama. Sana magamit natin sa ngayon na may problema ang pamilyang Pilipino. Thank you, sir. Thank you.